Hindi lang mali ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Idiniin yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang proyekto na nung unay tinapyasan ng kalahati ang gastos. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang inspeksyon sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, nagdagdag ng detalye si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mali umano sa disenyo na una nang binanggit ng Department of Public Works and Highways. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Sabi ng Pangulo, dapat ay suspension bridge ito o tulay na nakasabit o suportado ng mga bakal na kable, pero hindi yan ang ginawa. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil sa natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gasto sa tulay. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangang i-repair ang tulay at tila mababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Base sa straight line diagram ng DPWH, 2014 sinimulan ng Phase 1 habang 2016 naman ang Phase 2 at 2019 ang Phase 3 habang 2023 at 2024 ang mga retrofitting. Pero sabi ng Pangulo, hindi sa konstruksyon nagkaproblema dahil sinunod lang nito ang disenyo. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications mali. So this is a design problem. Git din ng project manager, maayos ang pagkakagawa nila na aprobado ng DPWH. Meron mga testing yan. So hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isa niya sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 o isa sa poste sa ilalim ng tulay na nasa Cagayan River. Pero kabilang naman yan sa na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na nandun sa kuha na yan. I cannot further explain. Sabi rin naman ng DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. Meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Iginiit din ng Pangulo na dapat bantayan ang mga daraang sasakyan sa tulay na may kapasidad lamang na 44 tons. Maging sa Kamara ay may resolusyon na para imbestigahan ang pagguho na ikinasugat ng 6 na tao. Mula sa Kabagan, Isabela, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.